Okay, welcome back to my channel. Last video natin, natapos natin yung statement of cash flow. So, yung cash in at cash out. So, para sa last video natin, para sa corporation updated, so gagawin natin yung post-closing trial balance. So, paano ba natin yung gagawin? So, bago yan, gusto mo na mag-share sa inyo ng isang magandang mensahe, mabuting balita galing sa ating Diyos. Sabi daw sa Luke 17 verse 15 to 17, Luke chapter 17, verse 15 to 17, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9?" So ang kwento kasi ang kwento kasi ng text na to ay merong pinagaling na 10 taos si Jesus Christ na may sakit sa balat. So, ang bumalik lang dito ay isa lang. So, tinatanong ni Jesus Christ, nasan daw yung siyam? So, ano bang application nito para sa ating buhay ngayon? So, minsan, nalilimutan natin magpasalamat sa Panginoon sa mga bagay na pinagkakalob niya, sa mga blessings na binibigay niya. For example, sa pagising sa umaga, nagising ka, uh, yun pa lang, kailangan natin ipagpasalamat sa Diyos dahil nagising ka. Dahil may mga tao sa mundo na hindi na nagigising dahil binabangungot. So yung paggising mo sa umaga is a blessing. So kailangan mo siyang ipagpasalamat sa Panginoon. Kahit mga simpleng bagay lang na alam mo na bless ka ng Panginoon, kailangan natin magpasalamat. Ano pa? Gumising ka na walang sakit. Gumising ka na ang pamilya mo walang sakit, 'di ba? Ang sarap nung magpasalamat sa Lord kasi alam niya na ikaw ay hindi niya pinapabayaan. So kahit sa simpleng bagay, dapat matuto tayong magpasalamat. Ano? So halimbawa, nakapasa ka sa exam. So magpasalamat ka sa Panginoon dahil nakapasa ka sa exam, binigyan ka niya ng wisdom, 'di ba? Na-promote ka sa trabaho, kailangan magpasalamat ka sa Panginoon. Pero hindi lang 'yon, kahit sa simpleng bagay na ginagawa ng Panginoon Diyos, pagkagising mo, malakas ka, malakas ka, yun isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Father God in heaven, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Sa pagkakataong ito na ako ay muling mag-share ng bookkeeping. So nawa Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom lahat ng nanonood ng video na to nang sa ganun ay may maintindihan nila kung ano ba ang aking ipapaliwanag at ang ituturo. At naniniwala Panginoon na lahat ng mga kapanood ng video ito ay makakapasa sa kanilang sari-sariling assessment. Kung saan man sila lugar dito sa Pilipinas, alam ko Panginoon sila itutulungan mo na makapasa sa assessment. Yun lamang po, in Jesus' name, Amen. So, dito na tayo sa ayan. So ito kasi blanco pa kasi kailangan muna natin siyang i-close yung mga ano natin account title. So paano natin siya i-close? So gagawin natin yan dito sa General Journal. Di ba dito sa General Journal Adjustment, dito may isa pa. So dito mo siya ilalagay. November 30. Ayan. So paano ba natin siya gagawin? So babalik tayo sa chart of sa worksheet. Sa ba yung worksheet natin? Ito ba yan? Ayan. Ito yung worksheet natin. So, ang una natin gagawin, dapat yung mga nominal account ay maging zero, tulad ng expense sa yung mga sales. So, ang unang gagawin natin, itong mga dito sa right side, dito sa comprehensive income, ayan. Itong nasa right side na credit, itong 120 hanggang dito, yan. Hanggang dito sa, ito to. Sa last, ano ba to? $120, $930, ano pa ba? Purchase discount, ayan. Itong apat. Itong apat lang. So ilalagay natin yan
sa general journal. Dito siya naka-credit, di ba? Pero paglipat mo sa general journal, ilalagay mo siya sa debit side kasi nga kailangan mo siyang masiro. So paano mo siya ilalagay? Punta tayo sa journal. Ayan. Ayan. So dito, lalagay mo lang dito, si bago pala to, lagyan natin dito ng, ayan. Pwede natin lagay dito ng adjustment, closing. Closing entries. Ayan. So, pwede tayo maglagay dito. So, November 30. Ayan. So, ano bang nandun? Una, ayan, ito. Merchandise inventory, 120,000. Excuse me. So, copy ko na lang to. Tratamad lang mag-type. Ayan. So, actually, pwede naman ito lagyan natin dito. Ito na sa taas. Ayan. Ay, parang sama. Diyan na. So, dito na natin ilagay. Closing entries. Ayan. So, ibaba natin to. Ayan. November 30. Okay. Type ko na nga. Merchandise inventory ending. Di ba ito yung ending balance natin? Ayan. Magkano siya? 120. Ayan. Basta itong nasa credit size ang ilalagay natin. Nasa credit size na. Next ay yung sales. Na 930,000. Next ay yung purchase, returns, and allowances. Magkano yun? 28,000. Then purchase, discount, na 2,104. Ayan. Check natin ulit. Ito yun. 120, 930, 204, and 104. So, ano ba total na? Ang total na ay 1,104,000. So, pwede mo na siya i-copy. Ay, ako pala magka-copy kayo. Magsusulat nga pala kayo. Dito mo siya lalagay sa credit side. Anong account title niya dito? Ito magiging mong income summary. Ayan, income summary. Ayan. So, ito yung una nating i-close. Una nating entry sa closing. Pwede mo siyang lagyan ng explanation to establish ending inventory and to close nominal accounts with credit balances. Ayan. So, yan yung ating explanation. So, ang gagawin mo dyan ay maglalangit natin. Yan. Ililipat mo to ngayon. Itong mga itong PR, kayo na lang maglagay. Nasa chart of account naman yan. Nandito lang naman yan, no? Hanapin nyo na lang dito. Ayan. Kung ano mga gagamitin mo dyan, yan. Hanapin nyo na lang dyan. Halimbawa, yung ano ba yung lumalabas na yan? Ayan. Purchase returns, allowances, ayan, 505. So, lagay nyo na lang dito. Ayan, purchase returns lang yung 505. Basta lahat yan meron dapat. Lahat meron. Kaya na po maglagay para mabilis tayo. So, ito, halimbawa ito, si merchandise inventory ending. So, hanapin mo ngayon, ililipat mo ngayon to sa
sa ledger, kukulangin ko lang. So sa ledger, hanapin sa ledger. Merchandise inventory. Ito yung ledger natin 120,000. Ayan. Debit, 120,000. Anong date? 30. Dito natin nandito, closing. Yan. So, malamang ito nasa General Journal 3 na. Pangatlong journal na to eh. Meron ba tayo number dito? Wala. Nandiyan ito ng 3. Kasi alam ko itong isa ay 2. Ay 1 lang. So, depende rin sa kung gaano karaming magagamit nyo. Kung ito ay 1, so ito lang pala. Hindi pala siya 3. Kung dalawa lang palang nagamit natin. Ito yung sa receiving, sinama na dito, sama to lang siya. Ayan. Ayan, so magiging itong debit, magiging itong 210,000. Kasi debit eh. Ayan. Next naman po ay sales, 930,000. So, hanapin natin si sales. Sa baba yun. Ayan. So, 30. Closing. Ayan. General Journal 2. 93. Oh, so magiging na po itong 0. Ayan. So, pag naging 0 na, ang dapat ng gawin nyo dyan, double rule, mamaya. So, hindi kami sa double rule dito sa computer. Kayo dapat dalawang guhit yan sa baba dito. Diyan, 0, dalawa. Next. Purchase returns and allowances, 28,000. Purchase returns and allowances, ano ba yan? Dito. Ayan, dito. 30. Closing. General Journal 2. Ayan. So, dapat ito may peso sign ha. Hindi ko pala nalagyan nung nakaraan. Ayan. So, magiging na itong 0. Next, purchase discount. Same amount lang naman yan. So, ganun din. 104. So, magiging na itong 0. So, General Journal 2. Closing. 30. Ayan. So, okay na to. Next, income summary. Credit. Tandaan nyo, credit income summary. Una niya, credit. So, hanapin natin sa income summary sa baba yun. Nawala. Taxation. Income summary. Ayun pala, dito pala. So, credit, 1 million. November 30. Closing. General Journal 2. Ayan. So, natapos na natin yung unang, ito, bahagi ng ating pagkocross. Next naman, kung kinose natin yung mga credit balances, ngayon naman yung debit balances naman i-close natin. So, ano naman yun? Ito naman yun. Mula dito sa merchandise inventory, mapunta dito sa depreciation expense, office equipment, dito sa 395 pesos 83, yun naman ang i-close natin. So, isa-isay natin. Unahin natin si merchandise inventory, 90,000. So, kung siya ay dito, siya ay debit, so pagdating natin sa General Journal to pagkakross, ay gagawin natin credit. So, lahat ito ay credit. So, ibig sabihin,
ang nandito natin ay income summary. So, ano income summary niya? Kung anong total dito sa dito, ito, anong total ba nito? Ito ano? So, ito yung ating magiging income summary. Ayan. Ito ang debit. Ayan. So, next, ang mangyayari nan, ito'y credit, ano? Dapat ito'y naka-indent. Ibig sabihin, nakapasok. 90,000. Ay. 90,000. Ayan, 90,000. Next, anong meron pa doon? Yung kanyang sales return and allowances. Ito. Sales returns and allowances. Ba't hindi pantay-pantay? Wait lang ha. Ito pala. Hindi ko na pantay. Dito to. Yan. Purchase returns and allowances, 28,000. Sales extra from 28. Purchase and allowances, 28,000. Ay, ito pala. Duling lang ako nung nakaraan. Yan. Ano tayo? So, yung sales returns, ayan, ito. Ito lahat, ililipat natin. So, sa isa natin ilagay. Sales return allowances muna. Sales returns and allowances. So, mamaya natin lagyan ng amount. Next nan ay, anong meron doon? Sales, discount. Next, dapat nakapasok pa rin yung kasi credit, naka-indent. Purchases. Next, salaries. Yung lahat ng expense, ililagay natin. Expense. Next, rent expense. Next ay utilities expense. Next, supplies expense. Next ay depreciation, masyadong mahaba. Depreciation, store. Depreciation, store. Tingnan natin ano ba nakalagay dito sa chart of account. Expense dito. Ayan, depreciation expense store. Ang haba kasi ay. Pag nahihirapan kayo, pero dep expense na lang, store equipment. Para di kayo masyadong mahirapan. Ang haba kasi pag isusulat nyo lahat. Try natin. Ayan. Kulay-pula lang siya. Di yung isa ay office. Tagal ko ng kulay. Ayan. So, anong mga amount na? Nandito lang naman ang amount nan eh. Ayan. Ito lang yan. So, try ko ang i-copy kung kaya. Mula dito sa salaries. Bakit ano? Sumobra. Ay, yung 2.5. Ano yung 2.5? SSS. Hindi ko na ilagay. Saan na yun? Ayun, SSS Pag-ibig.
contribution. Yan. $2.5. Ayan, kompleto na. So dito ha, kayo na maglagay dito ng PR number. Ayan. Magkano sales returns and allowances? 25,000 yan. Then, yung discount ay 5,488. Then, yung purchase ay 400,000. So, check natin kung tama. Ito. 25,5488. So, tama naman siya. So, ganun din tulad na ginawa natin kanina. Ililipat din natin to dun sa ledger. Tulad nito. Sa income summary. Ayan, dito na sa debit, di ba? Ganun ulit. 30. Closing. General Journal 2. So, ma-minus mo na to dito kasi debit na siya. Ang normal balance na ay credit. Okay natin. $1,080,104 minus 585,900.5. So 494, 203.50 ba? Okay. Next ay Marines inventory, 90,000. So, unahan yun. Yan. Credit siya, di ba? So, magiging na siyang 120,000. Ito yung ending inventory, di ba? Ito yung nandun sa problem natin. Kung magkano natira nung November 30. General Journal 2. Ito lang to. Next po nan ay salaries. Ito na. Sales returns and allowances, 25,000. Sales return and allowances. Ayan. 2,000. So, magiging siyang 0. Ayan. Then, sales discount. Same lang naman yan. 5,4. Copy ko na ito kasi Alt 8369. 5,480. Ito magiging 0. General Journal 2. 30. Closing. So ito walang peso sign. Nandiyan nyo na lang ito ng peso sign. Yan, lahat yan. Ito saka yon. Next po ay purchases. 400,000. Ayan, ito. So magiging na siyang 0. General Journal 2. 30. Closing. Ayan. Next nun ay salaries expense. Lahat ng expense. Ilalagay nga natin. Ayan. 48,000. 0. So, okay na mahal na maglagay. Pwede ko nalagyan. Basta dapat lahat yan meron. Ayan. Then ito, 2,500. Basta lahat ng expense, sinisiro yan. That expense, 10,500. 0. Notice expense, 1,850. 0. Supplies, 1,500. 0. Then, sino pa? Walang transport. Ito, depreciation.
666.67. So, magiging na siyang 0. Ito, salary enterprise expense, 395.830. Ayan. Basta ito dapat meron dito, closing. $30 General Journal to. Basta yung iba, okay na maglagay. So, lahat ay na-zero na natin. Nalagay na natin lahat. Lahat ng expense. Ito, nalagay natin lahat. Ano? So, pwede natin ilagay dito na explanation to establish beginning inventory and to close nominal accounts with debit balances. Ayan. Then, pinakahuli, wala pala tayong date dito, ano? Pinakahuli niya ay income summary debit. Yun ay yung 494,203.50. Saan galing yun? Wait lang. Ano ba yan? Saan galing yung ano na yon? Ito yon. Net income. Yun yung net income. So anong kapartner niya? Kapartner niya ay retained earnings. Credit. Ay. 203.50. Yan. So, explanation natin dito ay to close income summary. To close income summary account. Okay. So, ilipat natin income summary. Ledger niya, income summary. Ayan. So, dito yon. Ito rin yon kasi masisiro yan eh. So, magiging na itong 0. Then, closing. General Journal 2, 30. Then, retained earnings. Magkano yung retained earnings niya? Ay, di din. Same nga pala. Then, retained earnings ay hanapin natin. Ayan, dito. Credit, di ba? Ayan, credit. 30, closing. General Journal 2. Ayan, so, i-add natin to dun sa, ayan, plus 61,950. So, magiging siyang 553,153.50. Ayan. So, basta gagawin nyo, pag nagawa nyo na lahat, ito-double rule nyo na lahat. May balance man yan, zero man yan, o may balance dapat yan naka-double rule. Sabihin nyo na yung ending balance. So, ngayon, ang gagawin na natin, dito, lahat na lang ng merong laman ang ilalagay natin. So, isa-isay natin tingnan yung ledger. Tingnan natin. Halimbawa, ito si cash. Magkano to? Ayan, copy natin to, si cash. Ako, layo pala. Babalik pala ako dito. Teka lang, gagawa ako ng ano para mabilis. Ang tama pala. Saan ba tayo nag-ano?
Hindi. So, dito ko lang nalagay si cash. Yan. Then, accounts receivable. Anong kasunod? Inventory, 120. Rabbit. Ayan. So, ano pa meron? Input bot, 66,520. Store equipment, 80,000. $80. Then yung kanyang accumulated depreciation. Credit yan, credit. Ito. Then, office equipment. Then, accumulated depreciation. Office. So, magkano siya? 1,795.83. Di na lang. Ay, mali. Next. Ano na? Okay na tayo dito. Accounts payable. Magkano siya? 84,000. Then, iba ba natin payables na hindi naman na zero? Will Dalton tax payable. 800. Then, 500 ito. Memory ako to 500. 800, 500. Ano yun? Expanded. Ay. Yan, napit na. Ano pa? Okay na tayo dito. Ito sa pag-ibig payable. For 450. Yan. Next. Utilities payable, 1,850. $1,850. Ito na lang. Next. Output bot.
Next, cash dividends payable. 30,000. Sa lahat po ng may laman ang nalilipat natin. Next po ay sana. Gahang yung computer natin eh. Ayun na. Okay na tayo dito. Anong cash dividends payable? Order share capital. Ayun na yan. Ito na lang. 300,000. $100,000. Retained earnings. Credit. Bah, mapupuno na ah. Ano ba? Income summary, 0 na. Sales 0, research 0, sales 0, purchase return 0, 0, 0, 0. So wala na. Expenses na yan, mga 0 na yan. Okay, so dapat, kung ano ang nandito sa debit, dapat yun din ang nandito sa credit. Dapat siya ay balance. Ayan. So, the moment of truth, ano to? Dito ano? So, plus 300,000 plus 30,000 plus 108,400 plus 1,850 plus 450 plus 13 plus 84 plus 1 785.83 plus 3666.67 ay 0.67. Yan. So 1 million 109,000 ay 91 pala. 91,716. So yung credit. So dapat to same din dito magwa 1 million. Parang ano ano kaya? 532,696 plus 245 plus 120 plus 66,520 plus 80,000 plus 4,750 500. Yun, parehas. So ibig sabihin, tama yung pinaggagawa natin. So lagyan mo lang dito ng peso sign, then double rule kasi ending balance. So balance yung ating ginawa. So doon na natatapos ang post-closing trial balance. So salamat sa lahat ng nanood. Sana kayo ay may natutunan, may naintindihan kayo at sana kayo lahat ay makapasa. So goodbye and God bless.